sama-sama tayong magiging saksi. Anim ang patay sa magkakahiwalay na disgrasya sa kalsada sa iba't ibang probinsya. At isa na po riyan ang pagsalpok ng minivan sa dump truck sa Sultan Kudarat matapos umanong makatulog ang driver ng minivan. Saksi, si John Sala ng GMA Regional TV. Tulong-tulong ang mga residenteng yan para mabuksan ang minivan na nayupi ang harapang bahagi matapos sumalpok sa isang dump truck sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nasa loob nito ang 4 na sakay ng minivan. Maya-maya ay nailabas ang isang babaeng pasahero na idinaan sa likod na bahagi ng sasakyan. Dinala sa ospital ang mga biktima, pero dead on arrival sa ospital ang 2 senior citizen na pasahero nito. Base sa inisyal na investigasyon, napunta sa kabilang lane ng National Highway ang minivan. Going Cotabato po itong minivan, sa opposite direction naman itong dump truck. So nagkaroon po sila ng head-to-head collision at base sa initial findings ng ating mga investigators, nakatulog umano yung driver. Nagpapagaling pa ang 44 anyos na babaeng pasahero at driver ng minivan na wala pang pahayag ukol sa insidente. Ligtas naman ang driver ng dump truck na hindi na nagbigay ng pahayag. Sa Zaraga, Iloilo, sabay sa pagdating ng van na yan ay ang pagtawid naman ng isang batang lalaki. Nabangga ang 10 taong gulang na bata at tumilapon pa dahil sa lakas ng impact. Papunta raw sana siya sa kapilya para dumalo ng misa. Tapos ang bako na rin, daan ay magtabok. Kay may van, tapos may nagpaypay siya, way ko kabalo kung sinoto. Tapos pagdalaga niya, ito nabungguan sa. Maayos na ang lagay ng biktima pero nagtamo siya ng sugat sa ulo at bali sa binti. Ayon sa pulisya, nagkaareglo ng pamilya ng biktima at driver ng van na nakalabas na mula sa pagkadetine. Patay naman ang isang lalaki matapos magulungan ng dump truck sa Cebu City. Base sa salaysay ng truck driver, binabaybay niya ang kalsada nang mapansin na parang may nagulungan sila. Inihinto niya ang truck at nang inspeksyonin, doon na raw niya nakita ang biktima na nakahandusay, di kalayuan sa likod ng bahagi ng truck. Hawak ng pulisya ang driver na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Yuping-yupi naman ang likod ng bahagi ng isang tricycle sa barangay San Pablo sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Sa kuha ng CCTV, kitang nakahinto sa kalsada ang tricycle. Pag U-turn nito, sumalpok ito sa paparating na pampasaherong bus na nasa kabilang lane. Dead on arrival sa pag-abutan ng 2 babaeng sakay ng tricycle. Patay rin ang tricycle driver habang ginagamot sa ospital. Ayon sa pulisya, nagkaareglo ang pamilya ng mga biktima at ang bus company. Para sa GMA Integrated News, ako si John Sala, ang inyong saksi. 7 miyembro ng gabinete ang mananatili sa pwesto, kabilang na ang economic team ayon sa Malacanang. Nagsimula na rin ang rigudon habang patuloy ang pagsusuri sa performance ng iba pang kalihim. Saksi, si Ivan Mayrina. Kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na magbitiw mga miyembro ng kanyang gabinete, nagsimula ng balasahan. 7 sa kanila ang mananatili. Isa sa kanila si Executive Secretary Lucas Bersamin. The President declined the courtesy resignation that I tendered. And just this morning, he communicated to me that I have his full backing for as long as I wish to work for him. Hindi rin tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw ng 5 kalihim ng kanyang economic team. Sina Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, Finance Secretary Ralph Recto, Trade and Industry Secretary Cristina Roque, Budget Secretary Amena Pangandaman, at Special Advisor to the President on Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Dahil sa kahalagahan ng economic team sa buhay ng ating bansa, yan po ang unang inaksyonan ng ating Pangulo. Tila nadinig ang hiling ng ilang malalaking grupo ng mga negosyante na gustong manatili ang economic team. Masaya naman daw kasi sila sa trabaho ng mga ito, ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. We believe that what they're doing and what they are planning to do is on the right track in improving our economy. Ganyan din ang sentimiento ng Makati Business Club o MBC. Sabi ni Apa Ongpin, Executive Director ng MBC, naniniwala silang best for the job ang mga miyembro ng economic team.
Disruptive o makakagulo raw kung mapalitan ng marami sa kanila. May ilang rekodo namang ginawa ang Pangulo. Si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, papalitan ni Senior Undersecretary Teresita Lazaro sa liderato ng DFA. Babalik si Manalo bilang Permanent Representative ng Pilipinas sa United Nations, kapalit ni Ambassador Antonio Manuel Lagdameo na magre-retiro na. Papalitan naman ni Energy Secretary Rafael Otilla, si DNR Secretary Antonia Yulo Loizaga. Si Loizaga, magpapahinga raw muna pero maaring ma-appoint muli sa ibang posisyon. Magsisilbi namang OIC ng DOE, si Yusek Sharon Garin. Nauna nang sinabi ng Malacanang dalawang pangunahing batayan kung sino mananatili at sinong masisiba. Una, ang performance sa trabaho at ikalawa, isyu ng katiwalian sa pinamumuno ang ahensya. Si Loizaga hindi naman daw nasagot sa isyu ng katiwalian pero Maybe there is just a perception, I don't know how fair or unfair that perception is, na mas malimit siya sa lakas ng bansa. Whether inefficiency yan o hindi, that's not up for us to do. But the evaluation showed that it was time to have her rest muna. So nag-underperform na po? Underperform siguro ang tawag dyan. wala ring issue sa katiwalian pero nag-underdeliver din daw sa kanyang pangakong 1 milyong housing units kada taon si Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Ocosar, kaya siya ililipat sa Pasig River Rehabilitation Project ng administrasyon. Papalitan siya ni dating DSUD Undersecretary Jose Ramon Alilig bilang kalihim. Sa ngayon, 52 courtesy resignations na ang hawak ng tanggapan ng Pangulo. Patuloy daw itong sinusuri at sa mga susunod na araw, i-anunsyo kung sino mga mananatili, sino mga ililipat, at sino ang mga masisibak. Ang tiyak, ang nais daw ng Pangulo ay mas mabilis na aksyon simula ngayon. Suportado ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry ang malawakang cabinet revamp. Choosing the right people is the key moving forward. So we're always in favor of change. Sana lang daw, sabi ng Management Association of the Philippines, kwalifikasyon ang maging batayan ng mga bagong appointment. Really, it's about meritocracy, it's about who can perform. Kasi ang impact talaga nasa mga tao, mga Pilipino, di ba? So, importante na yun yung mga mapili niyang mga kabinete niya. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina ang inyong saksi. Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Sultan Kudarat at buwis buhay ang pagtawid ng mga residente sa isang sapa sa bayan ng Lebak. Sa lakas ng ragasa ng baha, kumapit sila sa lubid para hindi matangay ng agos. Sa bayan ng Senator Ninoy Aquino, nagmistulang ilog na ang mga daan at ang baha pumasok na rin sa loob ng mga bahay. Umuho naman ang bahagi ng kalsada sa Bagong Bayan. Ayon sa mga residente, dahil sa tindi ng ulan ay bumuhos ng malakas ang tubig mula sa bundok kaya napinsala ang kalsada. Ayon sa Pag-asa Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagdudulot ng pag-ulan sa Sultan Kudarat. Matinding galit ang isa sa mga anggulong tinitignan sa karumal-dumal na pagpatay sa 3 magkakaanak sa Malaybalay City sa Bukidnon. Saksi si Cyril Chavez ng GMA Regional. Sa loob mismo ng kanilang bahay sa Malaybalay City sa Bukidnon, natagpuan ang duguan at wala ng buhay na katawan ng isang pamilya. Pawang may mga tama sa ulo ang 50 anyos na padre de pamilya, 48 anyos na ina, pati ang 15 anyos nilang anak na lalaki. Nakaligtas naman ang 2 pang anak ng mga biktima na edad 10 at 8 at nakahingi ng saklolo sa barangay council ayon sa pulisya. The incident, sir, immediately after, before sila makita pa, sir, nakapagtago sila, sir, no? So, morning na sila nag-report sa barangay official at saka morning na po na-inform ang PNP Malaybalay, sir. Sasailalim sa counseling ang 2 bata na nasa kustodiya ngayon ng mga otoridad. Patuloy naman ang investigasyon sa krimen na pinaniniwalaang isinagawa maghahating gabi nitong Miyerkules. Posibleng hindi raw namalayan ng mga kapitbahay ang nangyari dahil nasa bulubunduking bahagi ang bahay. May narecover ang mga otoridad na maso at bakal na tubo na pinaniniwalaang ginamit sa krimen. Isa sa mga tinitignang anggulo, posibleng
may galit sa pamilya ang pumaslang sa mag-anak. Ang business na ito mag-asawa, sir, is landscaping, sir, no? So, we are looking into it, sir, kung anong mga, sir, kung may nakakontrahan ba sila before the, sir, said incident, kung may mga previous history ba sila ng mga nakontrahan nila, sir, kung may mga kaalitan ba sila before sa tragic na incident. Malayo naman daw ang anggulong pagnanakaw dahil kumpleto ang gamit ng mga biktima, gaya ng cellphone at pera. May persons of interest na raw ang pulisya. We are encouraging, sir, kung may mga information sila in relation to this incident o kahit anong na lang, sir, lead na sa investigation para ma-identify itong perpetrator, sir. You are most welcome, sir, no, sa Malaybalay City Police Station, sir. Para sa GMA Integrated News, ako si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sugatan ng isang lalaki sa Quezon City matapos siyang masaksak ng suspect na hinahanap umano ang karelasyon ng kanyang kinakasama. At sa Maynila naman, patay sa pamamaril ang isang babae. Saksi, si Jomar Apresto. Nagkaroon ng masayang salo-salo ang mga residente ng isang barangay sa Sampaloc, Maynila mag-aalas 11 kagabi kasama sa kasiyahan ng 30 anyos na si alias Carmen. Pero ang kasiyahan na yan, nabahira ng karahasan nang dumaan ng isang motorsiklo at pinagbabaril ng angkas si Carmen. Damay at sugatan din sa pamamaril ang dalawang tanod. Isa sa kanila ang kanyang ka-live-in partner na sinubukan pang habulin ng rider. Kapalingon ako, sasawayin ko pa. Nakita ko na yung nakamotor na pumuputok na ng baril. Nasa likod mismo kaya sa batok ang tama eh. Tapos dumiretso ng pag-ano. Hindi na muna nagbigay ng iba pang anggulo ng CCTV ang barangay pero lumalabas na namaril pala ulit ang gunman sa gitna ng kanilang pagtakas. Pang putok ng bala sunod-sunod. Tapos po mga ilang segundo lang, meron na naman po nagpaputok. Bale, 3 sunod-sunod ulit. Tapos hanggang sa meron pong mga nagsigawan. Isa sa tinitignang motibo ng pulisya ang posibleng love triangle. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Patuloy ang investigasyon sa insidente at paghahanap sa mga salarin. Naharap naman sa reklamong frustrated homicide ang isang lalaki matapos manaksak sa Barangay Payatas, Quezon City. Batay sa investigasyon, walang ugnayan o di magkakilala ang sospek at biktima. Pumunta lamang sa lugar ang sospek dahil hinahanap niya ang karelasyon umano ng kanyang kinakasamang babae. Nagkataon na napagtanungan niya itong biktima at nung sinagot siya ng biktima na hindi niya kilala yung hinahanap nito ay nainis itong sospek at naging simula nung naging ugat ng kanilang pagtatalo na hanggang sa uwi sa pananaksak. Nagtamo ng sugat sa mukha ang biktima. Aminado ang sospek na nasaksak niya ang biktima pero self-defense lang raw ito. Dumaan po ako ron, may tatanong lang po sana ako sa mga tao ron. Sabay biglang mainit po yung ulo nila, sabay sabi nila, kuha kayong matalas dun. Kaya pinagtanggol ko lang po yung sarili ko, kaya po nangyari. Nagpapasama ako sa kanya para na tinatanong ko sa kanya kung saan nakatira si Pangit. Bakit? May tatanong lang po sana ako kay Pangit. Napagalaman din na dati na siyang nakulong noong 2015 dahil sa pananaksak. Para sa GMA Integrated News, ako si Jomar Apresto, ang inyong saksi. Mahigpit na binabantayan ng mga eksperto ang mga naitatalang kaso ng monkeypox o mpox sa ilang lalawigan sa Mindanao. Posibleng mayroon umanong silent transmission lalo't walang travel history. Ang karamihan sa mga nagpositibo. Saksi, si Marie Zumal. Halos isang buwan mula nang matukoy ang unang kumpirmadong kaso ng mpox sa South Cotabato noong April 27, bigla raw umakyat sa 10 ang kumpirmadong kaso nito ayon sa Integrated Provincial Health Office o IPHO ng South Cotabato. Yan ay matapos magkasabay-sabay ang paglabas ng resulta mula sa pagsusuri ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Unang naiulat ng 24 oras na nasa 19 ang kaso. Pero paglilinaw ng IPHO, As of May 20, yung number of cases for South Cotabato po is at 10 confirmed cases. We have 6 cases na nag-negative po for laboratory testing and 3 cases, suspect cases awaiting for confirmatory testing results.
Tuloy-tuloy pa rin daw ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad, lalo't palaisipan pa rin daw sa kanila kung paano ito nakuha ng mga pasyente. Gayong wala naman daw silang direktang pagkakaugnay sa isa't isa. Isa raw sa mga posibilidad ay ang tinatawag na silent transmission. Most of these cases does not have a history of travel or direct exposure from each other sa mga cases po dito. What this tells us is that baka meron silent transmission na nangyayari sa community. Possibly po, maybe may kakilala po sila who have not reported or have not submitted themselves for reporting. Nauna nang ipinaliwanag ng mga eksperto na nakukuha ang mpox sa direct skin-to-skin contact o transmission, kabilang ang pagyakap, paghalik o di kaya'y pakikipagtalik. Bukod sa South Cotabato, 3 kumpirmadong kaso ng mpox ang naitala rin sa Sultan Kudarat. Sa BIRMM naman, 2 kumpirmadong kaso rin ng mpox ang naitala, kapwa sa lalawigan ng Maguindanao del Norte. Kabilang sa mga sintomas ng mpox ay lagnat, malalaking pantal o rashes na mas malaki kesa sa chickenpox, pananakit ng katawan, pamamaga ng kulani at matinding pagkapagod. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Nilinaw ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center na hindi sa kanila dinala ang mga carrots na nakuha ng itinatapon ng isang magsasaka sa Tublay, Benguet at iniulat ng saksi kagabi. Ayon po sa pamunuan ng trading center, lahat daw ng carrots na dinadala sa kanila ng mga lokal na magsasaka ay naibebenta kahit na sa mas mababang presyo. At sa mga pambihirang pagkakataon daw na may hindi maibentang mga carrots, idinodonate ito sa ilang institusyon habang tinitiyak na mabibigyan pa rin ng karampatang kompensasyon ang mga magsasaka. May mga inisyatibo rin daw sila para matugunan ang pagtatapon ng gulay at ang pabago-bagong presyuhan sa merkado. Nasa all-time high na raw ang iligal na bentahan ng mga tobacco product at katumbas po yan na hanggang 45 bilyong piso nawawalang kita sa gobyerno. Kaya naman humihingi na po ng tulong ang Bureau of Customs sa mga lokal na pamahalaan para mabuwag ang black market. Saksi si Bernadette Reyes. Sa taas ng presyo ng sigarilyo mula nang ipatupad ang sin tax, nabawasan daw ang pagyoyosi ni Jeremy. Dati sa 3 to 5 pesos pa. Ngayon? Sa 10 to 11 na. Dati nakakaisang kakao, ngayon kalahati na lang. Mahal. Pero sa kabila ng mataas na presyo ng tobacco products, malaki pa rin daw ang nawawalang kita ng pamahalaan dahil sa iligal na bentahan ng tobacco products. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, naglalaro sa 40 billion hanggang 45 billion pesos ang nawawalang kita ng pamahalaan dahil sa illicit trade ng mga tobacco products. Sa katunayan, ayon sa Philippine Tobacco Institute, umakyat na sa all-time high ang illicit trade sa tobacco. By the end of 2024, illicit trade incidents stood at 18.2%. That is a 240% increase in just 4 years. 1 in every 5 cigarettes sold today is untaxed and unregulated. Tumaas rin daw ang bilang ng mga naninigarilyo dahil nagkaroon ng paglipat sa paninigarilyo ng legal na tobacco products sa illegal na mga produkto. Nagsasagawa rin ng enforcement activities ang Bureau of Customs para mahuli ang mga nagpupuslit ng tobacco products sa bansa. Kailangan daw nila ang tulong ng iba pang ahensya pati na ng mga local government unit dahil sa mas malawak na iligal na bentahan sa mga probinsya. The sources of illicit cigarettes in the southern borders come from our border countries, Malaysia and Indonesia. Ayon naman sa BIR, mahalaga raw ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapabilis ang paghuli at paghain ng kaso laban sa mga violator. We will be going into an interagency automatic sharing of information. Walang lag time, real time sana. Wala nang request process. Dapat capable na tayo niyan, one common space for us to share information. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Pangasinan Solid North Transit Incorporated, sinampahan ng reklamong sibil sa Quezon City Hall of Justice ng mga naulila ni Philippine Coast Guard personnel Diane Janica Alinas na kasama sa mga nasawi. 50 milyong pisong danyos ang kanilang hinihingi mula sa driver at may-ari ng Pangasinan Solid North Transit Incorporated. Personal na sinamahan ni DOTR Secretary Vince Dizon ng pamilya at kanilang abogado sa paghain ng reklamo.
Mula sa Quezon City, nagtungo si Secretary Dizon sa Antipolo City para naman sa pagsasampa ng 80 million peso civil suit para sa 8 miyembro ng isang religious group na namatay rin sa parehong insidente. Paglilinaw ni Dizon, bukod pa ang mga civil case na ito sa reklamong kriminal na isasampa naman ng Department of Justice laban sa kumpanya. This is our responsibility, no? Ang importante dito, it's not just yung hindi lang yung sumasama tayo dito at tinulungan natin ang mga pamilya sa pamamagitan ng pagbigay ng legal counsel, pero ito ay mensahe sa lahat ng mga bus company na hindi natin ito tolerate ito. Ang administrative case naman patuloy na dinidinig ng LTFRB. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuna ng pahayag ang kampo ng Solid North tungkol sa mga inihaing reklamo. Pero dati nang sinabi ng kumpanya na handa silang harapin ang pananagutan dahil sa aksidente. May 1 nang mangyari ang malagim na aksidente sa toll plaza ng SCTEX na isinisisi sa nakatulog umanong driver ng Pangasinan Solid North habang nagmamaneho. Driver's license ng SUV driver na nakapatay ng 2 individual sa NAIA Terminal 1 ni-revoke na 4 na taon. Ayon sa Land Transportation Office, napatunayan nilang guilty sa reckless driving ang SUV driver na mula sa Batangas. Bukod sa 4 na taong revocation ng lisensya, pinagmumulta rin ng driver ng 2,000 piso alinsunod sa isinasaad ng Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code. May 4 nang mangyari ang aksidente na ikinamatay ng isang batang babae na anak ng isang OFW at isa pang lalaki. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Iginiit ng sinibak na OWA Administrator na si Arnel Ignacio na dumaan sa tamang proseso ang pagbili sa lupang nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso. Wala rin daw siyang kinita mula sa transaksyon. Saksi, si Mariz Umali. Humarap sa media sa unang pagkakataon si dating OWA Administrator Arnel Ignacio mula nang sibakin sa kanyang pwesto para magpaliwanag ukol sa aligasyon kaugnay ng hindi umano otorisadong pagbili sa lupa sa halagang 1.4 billion pesos. Ayon kay Ignacio, dumaan daw ang transaksyon sa tamang proseso. Ito po ay dinala namin sa board. Dinala namin sa board bilang report ng OWA at binusisi ng ilang technical working group na binuo rin po ng aming chairman na si Chairman Secretary Hans Kakdak, nakaibigan ko. Walang nakitang iniliban na hakbang. Lahat ng mga requirements sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. Ang biniling lupang may lawak na 6,499 square meters malapit sa NAIA Terminal 1, inilalaan para sa itatayong halfway house ng OWA. Mariin niyang itinanggi ang mga akusasyong may kinita siya sa transaksyon. Napakabigat. Pagkatapos napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma? Na ang dami-daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung numero hindi na nga magkasundo kung magkano. Wala po akong kinita dito. Nilinaw din ni Ignacio na Land Bank ang nagtakda ng halaga ng lupa at ito rin ang sinunod ng OWA sa pagbabayad. As our government financial institution, it's the Land Bank who assessed the value and it is exactly the amount that OWA paid. At sana naman lang, binigyan ako ng pagkakataong makakausap. Nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na ako ay papalitan. So, yun po ang nangyari dito. Hindi ko po ito itinago sa ito pong ganitong kagandang transaksyon. Bakit namin itatago ito? Sa ngayon, wala pang tiyak na sagot si Ignacio kung ano ang susunod nilang magiging hakbang. Pero umaasa siya na magagamit pa rin ang pasilidad ng mga itinakdang benepisyaryo nito. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Naiyak si Kapuso It Girl Gabby Garcia nang mag-renew siya ng kontrata sa GMA Network. Binalikan niya ang naging karanasan nang nagsisimula pa lamang sa showbiz. Saksi, si Nelson Canlas. I will be doing A Week in My Life.
From a content creator, bye, an endorser, actress, and the seasoned TV host, Gabby Garcia does it all. Please sign the contract. At sa mahigit isang dekada niya mula nang pumasok sa showbiz, nananatiling kapuso si Gabby na naging emosyonal pa sa pag-renew niya ng kontrata sa GMA. When I was younger, I often get rejected in auditions and PTRs. But GMA was one of the few ones who embraced me, who welcomed me, who accepted me, and who saw something in me. Tumaya sila sa akin without even knowing what I have to offer. Thankful si Gabby sa tiwala at opportunities na ibinigay ng GMA sa fruitful journey ng Millennial It Girl. So thank you for giving me wings to fly and to do what I want to do. Thank you for giving me the dream of a lifetime. I'll forever cherish it. GMA is my home. GMA is my second family. Mas naging emosyonal si Gabby nang pasalamatan niya ang kanyang mga magulang. I would like to take this opportunity to honor my parents. Thank you. Thank you for being there. Yes, palakpakan natin sila. I wouldn't be the woman I am today if it weren't for them. Nagpasalamat din si Gabby sa kanyang partner, ang kapuso actor na si Khalil Ramos, na tila naging personal photographer ni Gabby sa event. Naging mas special ang contract renewal ni Gabby sa pagbati ng mga kapwa-kapuso artists, mga kaibigan, at ni GMA Chairman of the Board, Attorney Felipe L. Gozon. Ikinagagalak natin ang patuloy na pagtitiwala at loyalty ni Gabby sa GMA Network bilang isang homegrown kapuso artist. Mula sa kanyang memorable roles sa iba't ibang teleserye hanggang sa pagiging isa sa pinaka-in-demand na host ngayon, patuloy nating nakikita ang growth niya sa industriya. Nanguna sa contract signing sina GMA President and CEO Gilberto Arduavic Jr., EVP and CFO Felipe Asialong, GMA SVP Attorney Annette Gozon Valdez, at First Vice President for Sparkle GMA Artist Center, Joy Marcelo. Nakakatuwa what she's achieved now, and we're very optimistic that there's a lot more in store for her in the future. One of our beloved homegrown talents, and I'm very happy that she's continuing to trust GMA with her career. She's actually more than just an artist to us. She's a family. Thankful si Gabby sa 11 years na pag-aaruga ng GMA, di lamang sa kanyang career, kundi pati na rin sa kanyang pagkatao. GMA was there to support me. GMA guided me. They led me to find out who I really am in this industry. And yun, I'm just so blessed na they're not just there as my management, as my network, but also as my guidance. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Muling kinilala ang galing ng mga programa at pelikula ng GMA Network sa prestiyosong 2025 New York Festival's TV and Film Awards. Tig-isang gold, silver at bronze medals ang nakuha ng GMA Public Affairs. Ating saksihan. Sa ika-4 na sunod na taon, ginawara ng gold medal ang The Atom Araulo Specials sa 2025 New York Festival's TV and Film Awards. Ngayong taon, para ito sa Documentary National Affairs category. Sa episode na Pogoland, tinalakay ng mas malalim at detalyado ang usapin tungkol sa kontrobersyal na Philippine offshore gaming operations o POGO. I have the honor of recording this message on behalf of the entire team and everyone else who made this documentary possible. Maraming salamat. Thank you very much to the New York Festivals. Story ng nanay ko. Nakakuha naman ng silver medal ang multi-awarded film na Firefly sa kategoryang feature films. Ang Firefly ang itinanghal na Best Picture sa Metro Manila Film Festival at Manila International Film Festival. This is the first time that our team has been recognized in the film category of the New York Festivals, so this means a lot to us. Thank you for celebrating films, and thank you for celebrating the stories of Filipinos with us.
mayaman ang karanasan. Tinanggap naman ng kapuso mo Jessica Soho ang bronze medal para sa Documentary Environment and Ecology category. Sa segment na Minahan sa Homonhon Island, tinalakay ang naging epekto sa kalikasan at tao ng malawakang pagmimina sa isla sa Eastern Samar. Thank you for giving us the bronze this year and for giving us a chance to tell the story of Homonhon Island and for giving a voice to the people there and their struggles. Mabuhay New York Festival! Ginawara naman ng finalist certificate ang flagship newscast ng GMA Integrated News na 24 oras para sa special coverage ng Super Typhoon Karina at Habagat noong nakarang Hulyo. Gayun din ang Los Sabongeros sa Documentary Investigative Journalism category. Ang GMA Network ang Philippine network na may pinakamaraming nomination at awards sa New York Festival taon-taon. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Nasunog ang ilang sasakyan at nasira ang isang bahay matapos bumagsak sa isang komunidad ang maliit na eroplano sa San Diego, California sa Amerika. Ayon sa Fire Department, 2 ang patay habang 8 ang sugatan sa insidente. Patuloy ang investigasyon. Ngayong pong weekend, walang bagong sama ng panahon na nagbabadya pero magpapatuloy ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Intertropical Convergence Zone o ITCZ, ridge ng high pressure area at easterlies ang pangunahing weather systems na iiral. Dahil po sa easterlies, mahigit 15 lugar sa bansa ang may heat index na nasa danger level sa Sabado at sa Linggo. Ang pinakamataas aabot sa 45 degrees Celsius at nasa 40 degrees Celsius naman sa Metro Manila. Base sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa na maulang panahon sa Visayas at sa Mindanao bukas. Malawakan at malalakas ang ulan kaya posibleng maulit ang mga pagbaha sa ilang lugar kung magtutuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Halos ganito rin ang panahon sa Linggo kaya maging alerto po ang mga residente. May mga pag-ulan din sa ilang bahagi ng Northern Luzon, lalo na sa Ilocos Region, Southern Luzon at Bicol Region. Sa Metro Manila, bagamat mainit ay may tsansa pa rin ng localized thunderstorms sa hapon o gabi. Nasulyapan ang mag-inang dugong sa katubigan sa Malapatan, Sarangani. Sa post ng DNR Soxargen, makikita ang mag-inang dugong na lumalangoy sa Sarangani Bay. Ang naturang sighting nagbigay pag-asa at kasiyahan sa marine conservation advocates, lalo't itinuturing bilang vulnerable species ang mga dugong. Ay sa DNR Region 12, ilang buwan na rin naoobserbahan ng mga dugong sa lugar. Encantadix! The long wait is finally over dahil simula po sa June 16, mapapanood na ang Encantadia Chronicles Sangre. Bukod sa pag-reveal ng premiere date, ipinakita rin ang bagong trailer na nagpapakita sa angas ng mga dati at bagong sangre. Ipinasilip din ang ilang fight scenes. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.